Magandang araw mga kababayan. Welcome back dito sa AJ Commentaries. Sana po kayo nasa mabuting kalagayan. Sa pagkakataong ito, tayo po mag-usap muli ng mga bagay na mga nangyari sa politika at sa gobyerno ng Pilipinas. Pero bago po yan, sana po huwag niyo po kalimutan mag-subscribe, mag-comment at mag-like. Alam niyo po, napansin ko yung subscriber natin. Nagsimula po kasi ako ng pag-YouTube ng mga nakaraang linggo. Napansin ko, actually nagsimula po ako last year pero tinigil ko rin dahil busy po talaga ako, pero nagsimula po ulit ako ng mga ilang linggo na. Pansin ko gumaganda po yung subscriber natin. Marami pong salamat, at kapag kayo po umabot ng 1,000 subscriber, magbibigay po tayo ng 1,000 pesos sa sino man pong mapipiling subscriber na may comment, magsasend tayo ng GCash. So ang pag-usapan po natin sa pagkakataong ito mga kababayan ay yung ginawang press briefing ng DOJ kung saan pinaliwanag nila yung update sa sitwasyon ng kanilang investigasyon patungkol sa nangyaring ang pagtakas ni Senator Bato de la Rosa, yung kaguluhan doon, pati yung shooting incident, yun, pinag-usapan doon at marami tayo nalaman at tuklasan dahil sa kanilang pagpapaliwanag, at yun din naman ang gusto natin pag-usapan ngayon. So kung tayo po ay nakahanda na pag-usapan po natin, ang sabi po nila noon, ang kanilang mga findings sa pamamagitan ng kanilang panel ay number one, OSAA, yung Sergeant of Arms ng Senate, is not justified or was not justified dun sa mga naging action nila, yung pagpuputok nila ng barel, yung lahat ng mga ginawa nila ng gabing yon, hindi daw yun justified. Hindi rin daw under attack ng Senado. Dahil nga naman yung sa mga tama, sa dami po kasi ng putok na ginawa nila at tapos walang tinamaan, parang hindi naman natin hinahangad na may matamaan, pero parang ang mga tanong lang doon, sino ba kaputukan, dahil lumalabas ata 33 to 44 basyo ng bala ay galing doon sa baril ng OSAA. So sino yung kaputukan nila, at yung mga tinamaan nila sa pader masyadong mataas. Kumbaga, ang tangkad naman ng taong yon parang walang intention may tamaan. So parang baka nag-create lang ng gulo, ng ingay, tapos kaya naman nandun yung NBI. Obviously, NBI attempted to serve the warrant of arrest to Senator Bato de la Rosa. Alam naman natin na gabing yun, at alam na ng mga senador na nung May 11, pagdating ni Senator Bato de la Rosa, na-unsealed yung ICC warrant of arrest. Ngayon, dahil nga sinabi at inako ng Senado sa pamumuno ni former Senate President Alan Peter Cayetano na ilalagay siya sa Senate custody, protective Senate custody, pero wala naman kasing ganun, para lang yun sa mga witnesses sana sa mga hearing, pero ginawa nila yon. Kaya kaduda-duda rin, nasa custody ka ng Senado pero nakatakas ka. O sabi nila hindi nila pinatakas, pero nasan yung bantay kung nasa custody? Alam niya may active warrant. So anong ibig sabihin po nun? Ang sinasabi ng DOJ, so lumalabas, all the persons that helped the escape of Senator Bato de la Rosa will be held liable, kasi may mga kakarapan silang asunto kapag napatunayan o nakita ng probable cause na tinulungan nila ang isang pugante makatakas, kasi pinayagan na nga kasi nga bilang respeto sa Senado, inako nila na proteksyonan yan habang hinihintay nila yung di umano local warrants. Pero ang nangyari naman, paanong pagbabantay kung nakakalabas din ng basta-basta at patago? Kaya nga ang iniisip diyan, baka gumawa ng gulo para mag-lie down, yung mga, kasi heightened alert malakas at malaki ang presensya ng mga ng kapulisan dahil nga rin sa warrant of arrest na nilabas. Pero dahil sa pangyayaring yon, para kumalma lahat, nagbawas siguro, nagkaroon ng pagkakataon, at pinatunayan naman yan ng text message ng asawa mismo ni Senator Bato de la Rosa kay Senator Alan Cayetano, mga kababayan. Kung niyo pa matatandaan, may binasang text message si Senator Alan Cayetano noon. Ang sabi niya, nagpapasalamat nga yung asawa ni Bato de la Rosa dahil sa nangyari kagabi ay naging opportunity para makatakas. Ginamit nila yung word na escape yung pagtakas
Sa kanila nanggaling yun. So, yung ba ay sadya o hindi, yun ang iniimbestigahan, ano? Kasi nga yung mga, gaya ng mga nasabi natin, na tila walang kaputukan, sa dami ng balang pinaputok, puro galing sa baril nila halos. Kasi parang 33 or 44 na basyo o nakuha na galing sa baril ng OSAA. Ano? Karamihan pa ata doon sa Aplaska, yung kanilang Sergeant at Arms. Tapos, ang taas-taas daw ng tama, na parang walang patatamaang tao. But anyway, nagbigay sila ng mga recommendations. So ano po yung mga recommendations ng panel? Ang gusto nila mangyari kasi, to know the root cause, to identify and establish the culpability of all persons who conspired and aided to escape. Anong pinupunto doon? Yung si Senator Bato de la Rosa, yung mga tumulong, nagkaisa para gumawa ng paraan para makatakas to, mailabas sa Senado at ngayon nagtatago. Ano pa yung gusto nila mangyari? Of course, they want to determine whether the NBI, the sniper shots towards the NBI on the DILG premises. Kasi kung matatandaan po ninyo, nakita po nila sa 5th floor, may sniper at tila pinuputokan yung NBI vehicle, kung vehicle man yung nandoon, doon sa premises ng DILG. Identifiable NBI vehicle ang inano nila So, what was it, part of the orchestrated plan of escape? Kaya po natin nasabing orchestrated kasi nga po parang lumalabas mayroong sequence ng events patungo sa escape. Pero ganun pa man, of course, the investigation is still active and ongoing. At malalaman yan kapag natapos na kung ano magiging resulta. Tandaan po natin, at sabi rin naman doon sa press briefing, yung evidences were based on submitted statements and kung ano-ano pa mga ebidensya na nakuha nila through the media, PNP, CIDG, ganoon din sa GSIS premises. Nagkaroon sila ng GSIS ocular inspection. Ngayon, hindi naman nagawa yung ocular inspection doon sa Senado kasi sa maraming dahilan na binigay na Senado dahil involved nga daw yung NBI, posible magkaroon ng conflict of interest at kung ano-ano pa na hanggang ngayon hindi pa natutugunan. Hindi pa natutugunan ng Senado. Pero dahil bago na literatura, di natin masabi kung magkakaroon ng pagbabago o ipagtulungan para sa nangyayaring investigasyon. Ang punot dulo lang yan ay alamin kung totoo bang may barilan at na legitimate o ito'y orchestrated talaga at ginawang sinadya para lang may maitakas na pugante. At dahil nga nasa ilalim ng pangangalagayan ng Senado, nasa protective custody nila yan, paanong lumabas ng ganun-ganun? Sasabihin nila, senador yan malaya siyang lumabas at pumasok. Kung ganun naman palang argumento, bakit kailangan ilagay sa protective custody? Kasi may warrant of arrest at sa aarestuhin. Kaya malinaw na mayroong obstruction of justice. Hindi natin alam kung kakasuhan yung mga yan, pero ang alam natin, iniimbestigahan para panagutin yung mga yan. Yan ang alam natin. Kung mapapatunayan na mayroong tumulong, may nagsabuatan, may gumawa ng mga pamamaraan para maitakas ang isang pugante. Ngayon, ano ba ang sitwasyon ngayon sa Senado? Dahil nga bago ng liderato, malamang may mauuwa silang iba pang mga ebidensya. Nakakalungkot yung nangyari ng Mayo 11, ng Mayo 13, putukan, first in the history ng Senate, dahil nga naman dahil lang sa mga di natin masabi talaga, pero ako paniniwala ako talagang drama lang pero buti na lang, salamat sa Diyos at wala nasaktan, kasi kung mapapansin niyo, pinaalis mo na nila yung media doon sa area na yun, saan sila nagkaroon ng putukan di umano. Tapos yung sinasabi nilang binabara na requested pala yun ng GSIS kasi nga naman maaaring gawing escape route yung kanilang lugar. Siguro sinabay na nila doon para mas exciting, mas dramatic, para mas may mapagbibintangan.
Pero ganun pa man, lalabas at lalabas naman sa investigasyon 'yan. So mga kababayan, maraming salamat at konting komentaryo lang tayo ngayon at, mamaya po may mga i-a-upload ako, busy lang po tayo sa ngayon. Hanggang dito po muna. Sana po huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe, mag-comment at mag-like mga kababayan. Marami pong salamat sa inyo.